Nang sundan niya ng tingin ng mga bata, si Ram ang sumundo sa mga ito. Agad siyang bumaba at nilapitan ng lalaki. Ram! Nakangiti niyang bati dito. Ngunit napansin niya ng pinagmamadaling pinasakay ni Ram ang mga bata. Bakit mo naman itinatagong mga anak mo? Anong kailangan mo? Nakasimangot si Ram. Nagulat si Raquel sa biglang pag-iiba ng tono ni Ram. Mula sa pagiging kalmado, ngayon ay tila puno ito ng galit at pagtatanggol. Bakit ka ba nagmamadali? Gusto ko lang naman silang makilala, sagot ni Raquel. Pilit na pinananatili ang ngiti, kahit na alam niyang may tensyon sa pagitan nila. Tinitigan niya si Ram, at nakikita sa kanyang mga matang matinding proteksyon para sa mga bata. Ano bang pinaplano mo, Raquel? Matigas na tanong ni Ram, habang sinisigurong maayos nang nakaupo sina Calvin at Caleb sa loob ng sasakyan. Walang kinalaman ng mga anak ko sa mga gulo mo at ni Sebastian. Napaatres si Raquel sa tono ni Ram, pero hindi siya nagpatalo. Alam niya may mas malalim na dahilan kung bakit itinatago ni Ram ang mga bata at si Sabrina. Hindi ito tungkol sa kanila, Ram. Gusto ko lang malaman ng totoo. Ano bang itinatago niyo ni Sabrina? Ano ba talagang nangyari noon? At bakit ganito na lang ang protection mo sa mga bata? Sunod-sunod na tanong ni Raquel. Hindi na napigilang bumuhos sa mga tanong na kanina pa niya gustong itanong. Huminga ng malalim si Ram. Tila nagpipigil ng galit. Hindi mo kailangang malaman, Raquel. Isa pa tapos na yon. Naiwan na kayo sa nakaraan. Kung ako sa'yo, umalis ka na habang maayos pang lahat. Saka hanapin mo sa sarili mong kasagutan. Dahil ikaw din ang nakakaalam. Ngunit hindi pa rin natinag si Raquel. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Kung sa tingin mo, mapapatigil mo ako sa ilang salita lang, nagkakamali ka, Ram. Napakunot ang noo ni Ram. Mukhang makapal talaga ang mukha ng babaeng ito para questionin sila. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyong kahayupang ginawa niyo? Napakatindi din naman ang kapal na mukha mo para sabihan ako ng ganyan, Raquel. Nakangiting sagot ni Ram. Talaga bang napanatili mo ang kakapalan ng pagmumukha mo? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Raquel sa kanya. Alam ko na pinalabas niyong patay na si Sabrina. At alam ko rin ang kawalangyaan niyo sa Singapore. 5 taon nang nakakaraan. Tapos ngayon, may gana kang magtanong ng ganyan? Wow, Raquel, wow! Pumalakpak pa siya. Ang namumot lang si Raquel ay biglang natigilan at napatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy, kahit ang kulay ay parang ibinabad sa suka. Kaya wag kang umaarte dyan, na parang biktima ka ng panloloko. Kung tutuusin nga, hindi ka legal na asawa ni Sebastian eh. Ngumisi pa siya. Nais mo bang puntahan ko siya at ipaalam ko na buhay ang kanyang mag-iina? Sabihin mo lang na oo, gagawin ko. Kuyumang mga kamao ni Raquel at nagmamadaling tinalikuran siya. Papa Ram, sino po yun? Tanong ni Caleb sa kanya nang makasakay siya ng kotse. Wala anak, nanlilimos lang. Sa kanya itong initian. Aalis na tayo? Nanlilimos po? May kotse? Natatawang sabi ni Calvin. Siguro po girlfriend niyo siya. Paano na si Mami? Kayo talaga. Gusto niyo ba naman ako para sa Mami niyo? Siyempre po, sagot ng dalawa. Paano kapag bumalik ang totoo niyong daddy? Ikaw po nag-iisa sa amin. Nakangiting tugon ng kambal, namasa ang kanyang mga mata sa labis na ligaya sa narinig mula sa mga ito. Ang lakas ng loob ng lalaking yun, natakutin ako. Bulong ni Raquel sa kanyang sarili. Ang boses niya'y puno ng poot. Dapat hindi na makabalik si Sebastian sa lugar na yon. At hindi na nito makita ang mga bata, lalo na si Ram. Baka mamaya malaman pa niyang anak niyang kambal. Tapos madaldal pa tong si Ram, mahirap na. Baka mamaya sabihin niya kay Sebastian na buhay pa si Sabrina at ang mga batang yun ay anak niya. Ang bawat posibilidad ay nagdudulot ng takot sa kanya. Isa pa malalaman ni Sebastian na kami ng kanyang inang may pakana ng kunwaring pagpapalaganap ng masamang chismis tungkol kay Sabrina at pagpapakalat na patay na ito. Hindi yun maaari. Habang nagmamaneho, umikot ang kanyang isip sa mga paraan upang makontrol ang sitwasyon. Kailangan niyang gumawa ng hakbang para manatili ang kanyang kapangyarihan. Dapat kong iwasan ang mga pagkakamaling nagawa noon. Isip niya. Kailangan kong mas maging maingat.
Pagdating niya sa bahay, nagpa siya siyang simulan ang kanyang plano. Kailangan kong makahanap ng paraan upang makakuha ng impormasyon mula kay Ram o kahit sino. Ang mga bata ay dapat manatiling sikreto. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Sabrina, mga koneksyon niya, at kung sinong mga taong maaaring magdulot ng problema. Baka may paraan para manipulahin ang sitwasyon. Pabor sa akin. Habang lumipat-lipat siya ng mga pahina, nag-aalab ang kanyang puso sa determinasyon. Walang makakapigil sa akin, sabi niya sa sarili. Ang kanyang mga matay puno ng sigasig. Dapat kong ipaglaban ang mga plano ko at protektahan ang sarili ko. Ang kanyang isip ay puno ng mga ideya at estratehiya. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-type. Kailangan kong magtayo ng isang matibay na depensa. Kung may kailangan akong gagawin ko. Ilang oras ang lumipas at nagpatuloy ang kanyang mga pagsasaliksik. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. May paraan pa rin para makuha ang lahat. Bulong niya. Kailangan ko lang ng tamang pagkakataon. Habang patuloy si Raquel sa kanyang pagsasaliksik, unti-unti siyang nahuhumaling sa ideya ng pagkontrol sa lahat ng aspeto ng sitwasyon. Ang kanyang laptop ay puno ng mga impormasyon tungkol kay Sabrina, mga koneksyon at kahit mga taong maaaring makilala ng kanyang pamilya. Kailangan kong maging matalino sa mga hakbang ko. Sabi niya sa sarili. Nag-search siya tungkol sa mga kilalang tao sa kanilang bayan na maaaring maging kakilala ni Sabrina. Baka may kaibigan pa siya na maaaring kumalat ng impormasyon. Naiisip niya. Binuksan niya ang isang social media site at nagsimulang maghanap. Kung makuha kong tiwala ng ilan sa mga tao, maaari kong manipulahin ang mga impormasyon na umaabot kay Sebastian. Wika niya, ang kanyang ngiti ay puno ng plano. Maaari kong gawing pabor sa akin ang lahat ng ito. Ngunit bigo siya. Masyadong matalino si Sabrina. Parang ayaw talagang matunton. Mabuti siguro na iwasan na namin pumunta sa lugar na yon upang hindi na makita ni Sebastian si Sabrina. Manatili na lang patay ang babaeng yun sa kanyang isipan. Sabi niya sa sarili. Kung malalaman ni Sebastian na buhay pa ang babaeng yun at ang kanilang mga anak, maaaring iwanan ako ng asawa ko. Dahil yun naman ang totoo niyang asawa. Hindi maaari. Kinagat-kagat niya ang kanyang kuko. Tama, kakausapin ko si Ram. Lumayo na sila. Alam kong may gusto siya kay Sabrina. Kung wala, bakit niya yun tutulungan magtago? Patuloy na naglakad-lakad si Raquel sa loob ng kanyang silid. Ang isip niya hindi mapakali. Alam niyang delikado na ang sitwasyon, lalo na kung si Sebastian ay magsimulang maghinala. Hindi niya maaaring hayaan na mabuhay muli sa isipan ni Sebastian si Sabrina at ang mga anak nito. Kailangan ko ng kumilos bago pa maging huli ang lahat. Bulong niya sa sarili. Kakausapin ko si Ram at pipilitin siyang ilayo si Sabrina at ang mga bata. Kung talagang may gusto siya kay Sabrina, madali lang siyang mapakiusapan. Huminto siya sa paglalakad at ngumiti ng masama. Oo, yun ang gagawin ko. Gagamitin ko ang damdamin ni Ram para sa kanya. Hindi niya dapat malaman na ginagawa ko ito para lang protektahan ang sarili ko. Kung mailalayo ko sila, mawawala ang takot ko na babalikan ni Sebastian si Sabrina at iiwan ako. Habang iniisip niya ang kanyang plano, ramdam niya ang kaunting ginhawa. Ngunit kasabay nito alam niyang bawat hakbang na gagawin niya ay magdadala ng mas malalim na komplikasyon. Kailangan kong maging maingat. Sabi niya sa sarili. Ang lahat ay kailangan magmukhang para sa kanilang kapakanan, hindi para sa akin. Mukhang inabangan ni Raquel si Ram sa school ng umagang yon. Kahit napakalayo ng Quezon sa Maynila, nagbiyahe siya ng maaga upang makausap ang lalaki. Mahigit 1 oras din ang kanyang ipinaghintay para makita ang lalaki. Pagkahatid nito sa mga bata, agad niya itong nilapitan. Ram! Tawag niya sa lalaking nakakunot ang noo pagkakita sa kanya. Can we talk? No. Mabilis na sagot ni Ram saka nagmamadaling sumakay ng sasakyan. Kinatok ni Raquel ang bintana noon. Kaya ibinaba ni Ram ang salamin ng bintana. Bakit? Paangil na tanong nito. Mag-usap muna tayo, please. Pakiusap ni Raquel sa kanya. Tungkol ba saan? Tamad na tamad siya sa pagsagot dito. Tungkol kay Sabrina. Hindi na natuloy ni Raquel ang sasabihin dahil isinara na niya ang bintana. Muli kumatok si Raquel.
kaya napilitan siyang ibaba yung muli. Kung ayaw mo ngayon, ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kapag ready ka na. Inilusot ni Raquel sa maliit na butas ang calling card niya. Hindi na nagsalita si Ram. Pinaibis na nito ang sasakyan. Naiwan si Raquel na tinatanaw ang kanyang pag-alis. Tinitigan ni Raquel ang papalayong sasakyan ni Ram habang sumisidi ang inis sa kanyang dibdib. Nagbiyahe siya ng napakalayo, ngunit basta na lang siya itinaboy. Halatang ayaw nitong pag-usapan si Sabrina, ngunit alam ni Raquel na wala siyang ibang magagawa kundi ipilit ang sarili. Tatawagan mo rin ako. Bulong niya. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Alam niyang si Ram ang susi para tuluyang paghiwalayin sina Sebastian at Sabrina. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Habang naglalakad palayo si Raquel, nag-iisip siya ng susunod na hakbang. Hindi siya susuko. Alam niyang mabigat ang kalooban ni Ram sa kanya, pero may tiwala siyang magagawa niya itong kausapin sa tamang panahon. Kung kailangan ko maghintay, maghihintay ako. Sabi niya sa sarili. Iniisip kung paano niya mapipilit si Ram na ilayo si Sabrina at ang mga bata. Alam kong mahalaga sa kanya si Sabrina. Gagamitin ko yon. Nang makabalik si Raquel sa sasakyan niya, muli niyang pinagmasdan ang calling card na iniabot niya kay Ram. Kapag tumawag ka, Ram, sisiguraduhin kong makukuha kong lahat ng kailangan ko. Si Sabrina, ang mga bata at si Sebastian. Lahat ng ito'y magiging pabor sa akin. Habang binabaybay niya ang daan pabalik ng Maynila, palalim ng palalim ang kanyang plano. Alam niyang hindi niya dapat ipakita kay Sebastian ang kanyang takot, ngunit oras na malaman ni Sebastian ang tungkol kay Sabrina at sa mga anak nito, siguradong guguhong lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Si Ram ang susi. Ulit niya sa isip. Nagngingit-ngit ang kanyang mga mata. Kapag nakuha ko na siya, tsak na mawawala si Sabrina sa buhay namin magpakailanman. Pagbalik ni Raquel sa bahay nila, hindi siya mapakali. Alam niyang hindi siya pwedeng magtagal sa walang katiyakang sitwasyon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ngunit hindi rin siya pwedeng magpakita ng masyadong pagkadesperada. Kaya't naghanda siya ng plano. Isang paraan para pilitin si Ram na makipag-usap sa kanya nang hindi halatang siyang may kailangan. Sa mga sumunod na araw, naghintay siya ng tawag ni Ram. Alam niya mas magiging epektibo kung tatawagan siya nito. Ngunit habang tumatagal ang paghihintay, nararamdaman niyang bumibigat ang tensyon. Paano kung talagang hindi siya tawagan ni Ram? Paano kung biglang malaman ni Sebastian ang totoo bago pa magawang itulak ang kanyang plano? Mahirap ang kalagayan ko. Sabi ni Raquel habang iniikot-ikot ang baso ng alak sa kamay. Pero hindi pwedeng mabigo. Kailangan kong kontrolin ang sitwasyon. Isang gabi habang tahimik siyang nakaupo sa sala, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Mabilis niyang kinuha ito at sinagot. Napangiti siya ng palihim. Marahil si Ram na yon. Hello? Sabi niya sa boses na may halong lambing, ngunit puno ng pag-iingat. Saglit na katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Ram. Malamig at walang emosyon. Anong gusto mong pag-usapan? Huminga ng malalim si Raquel. Hindi siya nagkamali. Handa na sa susunod na hakbang ang kanyang plano. Tungkol kay Sabrina at Sebastian. Sagot niya. Mas tahimik ang boses ngunit may bigat ng bawat salita. Kailangan nating protektahan ang ating mga minamahal. Ram, pareho tayong may nais para sa kanila. Ang mailayo sila sa isa't isa. Hindi agad sumagot si Ram at alam ni Raquel na siya ay nakikinig. Ngayon na ang tamang pagkakataon. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, dapat mo siyang ilayo, Ram. Ilayo mo siya. Bago pa makuha ni Sebastian ang balita, alam mong kapag nalaman niyang totoo, magagalit siya. At baka muling agawin sa'yo si Sabrina. Gusto mo ba yon? Hindi nagsalita si Ram. Lihim na napangiti si Raquel. Kaya itinuloy niya ang nais sabihin. Dalahin mo sa ibang bansa ang mag-iina. Doon sa hindi kayo malolocate ni Sebastian. Ayoko ring masira ang pagsasama namin. Napabuntong hininga si Ram. Hindi niya maintindihan kung ano ang nais ni Raquel. Gagamitin ba siya nito para sa pansariling pagnanais? Ayoko. Saka niya pinatay ang tawag. Sobrang ngit-ngit ni Raquel sa ginawa ni Ram. Puwisit to ah! Sabi niya habang hawak ang kanyang telepono. Sabrina! Tawag niya sa babae. Parang bumagal ang oras para kay Raquel habang nagtama ang kanilang mga mata ni Sabrina. Nakita niyang pagkabigla sa mukha ni Sabrina.
kasabay ng halatang inis. Hindi inaasahan ni Raquel na makikita niyang babae sa mismong lugar na yon, lalo na ng mag-isa. At ngayon ang damdaming bumalot sa kanya ay hindi lamang inggit, kundi takot at galit.